Kumusta? Ngayon ay titingnan po natin kung paano naging mamamatay tao ang isang matagumpay na negosyante sa isang kabilang. Lahat ay dahil sa isang simpleng pagkakamali sa Excel. Susuyurin po natin ang baluktot na lohika na humantong sa pagkamatay ng isang buntis at tuklasin ang pinong linya sa pagitan ng kriminal na layunin at sakit sa isip. Ito ang malagim na kaso ng pagpatay sa Ang Mo Kio na yumanig sa Singapore. Si David Brian Chow at Isabel Elizabeth Francis, kung titingnan ay mukhang nasa kanila na ang lahat. Masayang mag-asawang nasa tugatog ng tagumpay. Ang kanilang buhay ay isang patunay ng pagsusumikap at ambisyon. Si David sa edad na 33 years old ay umakyat sa corporate ladder upang maging CEO ng Knowledge 3 Training Center, isang ikinagalang na institusyong pang-edukasyon sa Singapore. Ang kanyang mga araw ay napuno ng mga madiskarteng desisyon, meeting sa mga kliyente at ang patuloy na pagsisikap na palawakin ang abot ng kumpanya. Si Isabel, 30 years old at 15 linggong buntis ay matagumpay din. May maganda siyang posisyon sa Deliveroo na binabalanse ang kanyang karera sa part-time na pag-aaral ng batas. Hinangaan ng kanyang mga kasamahan ang kanyang determinasyon. Madalas na iniisip kung paano niya nagkagawang pagsabayin ng trabaho, pag-aaral at ngayon ay nalalapit na pagiging ina. Napuno ng galak ang tahanan ng mag-asawa habang naghahanda sila para sa kanilang unang anak, isang anak na babae, na kukumpleto sa kanilang larawan ng perpektong pamilya. Kung susuriing mabuti ang background ng mag-asawa, si Isabel Elizabeth Francis ay ipinanganak noong September 4, 1991 sa isang Eurasian Singaporean na pamilya. Siya ang middle child at napakalapit sa kanyang nakakatandang kapatid na babae at nakababatang kapatid na lalaki. Kilala sa kanyang pagiging palakaibigan at mapagbigay, si Isabel ay lubos na nasangkot sa kanyang pananampalatayang Katoliko. Regular siyang dumadalo sa mga serbisyo sa simbahan ng Christ the King sa Ang Mo Kio at naging isa pang guro ng katekismo na tumutulong sa iba sa kanilang mga spiritual journeys. Pagkatapos makakuha ng diploma sa Mass Communication, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Royal Melbourne Institute of Technology, Singapore, pagbuo ng kanyang kadalubhasaan sa larangan. Si David Brian Chow Kuk Hoon naman na ipinanganak noong 1988 ay ang pangatlo sa 4 na magkakapatid. Habang nahihirapan siya sa akademya sa kanyang mga unang taon, sa kalaunan ay nagtapos siya sa university at namuno sa training center company ng kanilang pamilya. Bilang direktor at CEO, umunlad siya na nakakuha ng paggalang sa kanyang matibay na etika sa trabaho at integridad. Nagkita sina Isabel at David noong 2014 nang mag-intern si Isabel sa security training company ng pamilya ni David. Dito lumalim ang kanilang pagkakaibigan na nauwi sa romantikong relasyon. At kahit na umalis na si Isabel sa kumpanya, nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon. At pagkalipas ng 5 taon noong December 28, 2019, ikinasal silang dalawa at nagsimula ng bagong kabanata ng magkasama. Sa labas, tila walang kapintasan ang buhay ni David at Isabel. Nakatira sila sa komportableng flat sa Ang Mo Kio, isang masiglang lugar sa Singapore. Tuwing weekends, ginugugol nila ang kanilang mga oras sa pamimili ng mga gamit ng sanggol o kaya naman ay pakikipagkita sa mga kaibigan para sa brunch kung saan ang pag-uusap ay hindi naiiwasang mapunta sa kanilang magandang kinabukasan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, nagsimulang lumabas ang mga problema, lalo na sa propesyonal na buhay ni David. Bilang CEO, pinasa ni David ang bigat ng tagumpay na puno ng kaalaman. Makikita ang mabilis na paglago ng training center sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit dahil sa expansion, tumaas din ang komplikasyon sa pananalapi. Ipinagmamalaki ni David ang kanyang sarili sa kanyang atensyon sa detalye. Madalas na ibinubuhos ang oras sa pag-review ng financial reports hanggang hating gabi. Napansin ni Isabel ang unti-unting pagbabago ng kanyang asawa. Madalas na kumunot ang noo nito at nagiging prone sa distraction sa kanilang pag-uusap. Iniugnay na lamang ito ni Isabel sa mga likas na alalahanin ng isang malapit ng maging ama, kasama ang stress ng pagpapatakbo ng isang matagumpay na negosyo. Hindi niya alam na ito ang mga unang palatandaan ng isang kaguluhan
na malapit nang bumalot sa kanilang buhay. Ang pagbabagong ito ay nagsimula nang dumating ang reports tungkol sa pananalapi. Habang nakaupo si David sa kanyang opisina isang gabi, pumasok ang kanyang accountant. Nag-aalangang ipakita sa kanya ang set ng accounting reports na tila may malaking problema. Ang spreadsheet sa harap niya ay nagpinta ng isang malungkot na larawan ng financial health ng training center. Makikita sa report ang napakalaking pagkalugi at ang malaking pagkakautang. Gulong-gulo ang isip ni David habang sinusubukan niyang unawain ang mga implikasyon. Paano ito naging posible? Naging maingat siya, napakametikuloso sa kanyang pamamahala. Ang accounting error, isang simpleng maling pagkakalagay lamang ng isang decimal point ay nagkaroon ng malaking kahihinatnan sa mga mata ni David. Ang dapat sana'y isang maliit lamang na discrepancy ngayon ay lumilitaw bilang isang multi-million-dollar shortfall. Napakalaking problema nito, pagka-bankrupt, pagkawala ng trabaho para sa kanyang mga tapat na empleyado at ang pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan niyang itayo. Habang lumilipas sa mga araw, lumalaki ng husto ang pagkabalisa ni David. Naging karaniwan na ang mga gabing walang tulog, na walang katapusang nagre-replay sa kanyang isipan ang mga pinakamasamang sitwasyon. Nangingitim na ang ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang dating tiwalang kilos ay nagbigay daan sa patuloy na estado ng pagkabalisa. Tinangka ng kanyang pamilya at kasamahan na bigyan ng katiyakan si David. Iminungkahi sa kanya ng kanyang kapatid na humingi ng pangalawang opinyon ng financial reports, habang ang kanyang kasosyo sa negosyo ay iginiit na kaya nilang harapin ang anumang bagyo ng magkasama. Pero tila ang lahat ng sinasabi nila ay tumatalbog lang sa isang hindi maarok na pader ng kawalan ng pag-asa na itinayo ni David sa kanyang paligid. Ang stress ay may makapangyarihang kakayahan na sirain ng pangunawa, at sa kaso ni David, kumilos ito na parang magnifying glass. Pinapalakas ang kanyang mga takot at pinapaliit ang anumang kislap ng pag-asa. Kung ano ang nakikita ng iba bilang isang naaayos na problema, nakikita naman ito ni David bilang isang imposibleng sakuna. Ang kanyang karaniwang matalas na katalinuhan sa negosyo ay natatakpan ng matinding pagkabigo at kahihiyan. Habang lumalakas ang pressure, mabilis na lumalala ang mental health ni David. Nagsimula siyang lumayo sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan, umiiwas sa mga tawag mula sa mga kaibigan, at pagkansela ng mga meeting sa mga kliyente. Ang dating masiglang CEO ngayon ay gumugugol ng maraming oras na nakakulong sa kanyang opisina sa bahay, na labis na ibinuhos ang panahon sa mga financial documents, naghahanap ng solusyon na tila hindi maabot. Sa isang malupit na twist ng kabalintunaan, ang mismong mga katangian na naging dahilan ng tagumpay ni David, ang kanyang atensyon sa detalye at pakiramdam ng responsibilidad, ngayon ay ang siya ring nagtulak sa kanya patungo sa sukdulan. Dinudurog siya ng husto ng bigat ng kabigo ang kanyang nararamdaman. Sa isang sandali ng labis na desperasyon, gumawa si David ng isang kalunos-lunos na desisyon. Tatapusin na niya ang kanyang sariling buhay. Magpapatiwakal na lang siya. January 11, 2022. Sumikat ang bukang liwayway sa Ang Mo Kio, ngunit para kay David, naandun pa rin ang dilim ng gabi. Napagpasyahan na niyang wakasan ang sarili niyang buhay, ngunit nag-ugat ang isang bagong nakakatakot na ideya. Ililigtas niya si Isabel at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak sa sakit ng kanyang pagpapatiwakal sa pamamagitan ng pagpatay muna sa kanila. Tahimik ang flat maliban sa tunog ng yapak ni David na pabalik-balik. Bawat hakbang ay tila hinihila siya palapit sa isang desisyon na walang kabuluhan. Kung ano-ano ang tumatakbo sa kanyang isipan habang papalapit siya sa kwarto kung saan natutulog ang kanyang buntis na asawa na walang kamalay-malay sa trahedya na malapit nang mangyari. Bandang 5:00 ng umaga, kinuha ni David ang pinakamatulis na kutsilyo sa kusina at bumalik sa kwarto kung saan natutulog ang 30 years old na asawa niyang si Isabel. Walang babala, sinugod niya ito, paulit-ulit na sinaksak. Nagising si Isabel sa labis na sakit at sumigaw, pero pinatahimik siya ni David sa pamamagitan ng pagtakip sa bibig nito gamit ang kanyang kamay. Sa kabila ng kanyang mga pinsala na gawa ni Isabel, nagkumapang patungo sa pintuan, sinusubukang makatakas. Ngunit naabutan siya ni David at pinagpatuloy ang pagsaksak sa kanyang ulo
hanggang sa tumigil na siya sa paggalaw. Pagkatapos nito, dahil sa kawalan ng pag-asa, bumalik si David sa kusina at sinaksak ang sarili sa liig at tiyan. Nagdadasal sa tiyablong kunin na siya. Nang malaman niyang buhay pa rin siya, tiningnan niya ang orasan. Kaka-alas 7 pa lamang ng umaga at naalala niyang darating pala ang kanyang ama para dalhin siya sa isang psychiatrist. Sa takot na hindi siya malalagutan kaagad ng hininga, uminom siya ng maraming sari-saring gamot sa isang nabigong pagtatangkang mag-overdose. Pagsapit ng 7:35 ng umaga, nagpa siya si David na sumuko. Tumawag siya sa mga pulis, inamin ang pagtapos sa kanyang buntis na asawa at tumawag sa kanyang ama. Nakikiusap na huwag na itong tumuloy sa pagpunta sa kanila. Matapos i-unlock ang pinto, nahiga si David sa sahig at naghintay sa mga otoridad. Nang dumating ang mga pulis, si Isabel ay idineklarang wala ng buhay sa pinangyarihan at si David na buhay pa ay dinala sa kustodiya at dinala sa ospital para sa paggamot. Lumabas sa autopsy na si Isabel ay nagtamo ng 15 saksak sa kanyang ulo, leeg at katawan. 2 sa mga ito ang sobrang lalim. Ang isa ay tumusok sa kanyang kaliwang baga at ang isa naman ay pumutol sa kanyang itaas na bahagi ng leeg. Kinumpirma rin ng ulat na 15 linggong buntis si Isabel sa panahon ng pagpatay sa kanya. Ang pag-aresto ay mabilis habang inaakay siya ng mga pulis na babalot ng kalituhan at kawalan ng pag-asa ang mukha ni David. Ang lalaking nagising bilang isang matagumpay na CEO at malapit ng maging isang ama ay isa na ngayong mamamatay tao. Tuluyang nabago ang kanyang buhay dahil sa isang malagim na hindi pagkakaunawaan at isang sandali ng krisis sa pag-iisip. Habang hinuhukay ng mga investigador ang financial records ng training center, natuklasan nila ang isang nakagigimbal na katotohanan. Hindi naman pala nalulugi ang kumpanya, sa katunayan, mas lalo pa nga itong umunlad. Ang krisis sa pananalapi na nagtulak kay David Chow na gumawa ng isang hindi maisip na pagkilos ay walang iba kundi isang malagim na hindi pagkakaunawaan, isang maling pagkakalagay ng decimal point sa spreadsheet. Parang tidal wave na tumama sa pamilya at mga kasamahan ni David ang katotohanan ito. Ang kanyang kapatid na nag-udyok sa kanya na humingi ng pangalawang opinyon sa pananalapi ay nilamon ng konsensya at hindi makapaniwala. Kung nakinig lamang sana siya kay David, ang malungkot niyang sinabi sa mga investigador. Ang kasosyo ni David sa negosyo na nabigala sa paghahayag na ito ay nagkwento ng hindi mabilang na pagtatangka upang muling bigyan ng katiyakan si David na makakayanan naman ng kumpanya ang anumang uri ng bagyo. Pero parang hindi na siya naririnig ni David. Masyado na itong kinain ng problema at depresyon. Ang pagkakamaling napakaliit sa papel, ngunit napakasama ng epekto, ay nagpakita ng hina ng pangunawa kapag sinala sa lente ng matinding stress at pagkabalisa. Si Dr. Sarah Chan, isang kilalang psychologist na dalubhasa sa kalusugan ng isip sa lugar ng trabaho, ay nag-alok ng pananaw sa kapangyarihan ng perception sa mga kaso tulad ng kay David. Sinabi niyang kapag nasa ilalim ng matinding stress, ang isip ay maaaring kumapit sa isang piraso ng impormasyon at palalakihin ito ng higit sa lahat na para bang yun lang ang nakikita. Sa kaso ni David, ang kanyang takot sa kabiguan at ang responsibilidad na nadama niya sa kanyang mga empleyado at pamilya ay lumikha ng perpektong bagyo ng pagkabalisa na nagbaluktot sa kanyang pananaw sa realidad. Sa pagtatapos ng investigasyon na baling ang atensyon sa paparating na legal na paglilitis, ang pagkahayag ng pagkakamali sa accounting at ang kalagayan ng pag-iisip ni David sa oras ng krimen ay nagpakilala ng isang komplikadong elemento sa kaso. Nagsimulang talakayin ng mga eksperto sa batas ang konsepto ng diminished responsibility, isang bahagyang depensa na posibleng makabawas ng kalubhaan sa mga paratang laban kay David. Ang korte ay nagtalaga ng psychiatrist, maingat na sinuri ang kalagayan ng pag-iisip ni David, ang pagsisiyasat sa mga kaganapan na humahantong sa malagim na araw na yon. Pagkatapos ng malawak na mga panayam at assessments, lumitaw ang diagnosis, adjustment disorder. Ang adjustment disorder ay isang kondisyon na nailalarawan sa pamamagitan ng labis na pagtugon sa isang nakababahalang pangyayari sa buhay. Sa kaso ni David, ang pinaghihinala ang krisis sa pananalapi sa kanyang kumpanya
ay nagdulot ng matinding emotional at behavioral reactions na higit pa sa karaniwang inaasahan. Ang disorder na ito ay nagpalabo sa kanyang paghuhusga na binaluktot ang kanyang pangunawa sa katotohanan at sa huli ay humantong sa trahedya ng pagtapos niya sa kanyang asawa at sa hindi pa nila naisisilang na sanggol. Ang prosekusyon armado ng mga brutal na katotohanan ng kaso ay nakipagtalo para sa isang matinding sentensya. Binigyang diin nila ang premeditated nature ng krimen. Ipinunto na kinuha ni David ang kutsilyo mula sa kusina bago pumasok sa kwarto, habang ang pangkat naman ng depensa ay nakipagtalo na ang adjustment disorder ay makabuluhang nakapinsala sa kakayahang mag-isip ni David ng makatuwiran at gumawa ng mga tamang desisyon. Ang kaso ay nagpakita ng isang natatanging hamon para sa sistema ng hustisya. Paano binabalanse ng isang tao ang pangangailangan para sa pananagutan sa pagkilala sa mga salik sa kalusugan ng isip. Ang mga eksperto sa batas ay naghintay sa pagiging komplikado ng mga naturang kaso. Ipinaliwanag ni Dr. Lim, isang forensic psychiatrist, na dapat isaalang-alang ng korte hindi lamang ang mismong aksyon, kundi pati na rin ang mental state ng akusado sa panahong yon. Ito ay isang pinong balanse sa pagitan ng hustisya para sa biktima at pagkilala sa papel ng sakit sa isip. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, nabuo ang tensyon sa silid ng hukuman. Ang dalawang pamilya ay sabik na naghihintay, alam na ang desisyon ng hukom ay magkakaroon ng malalayong kahihinatnan. Sa wakas, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, inihayag ang hatol. Si David Chow ay sinintensyahan ng 7 taong pagkakakulong. Isinaalang-alang ang sentensya ng diagnosis ng adjustment disorder at ang epekto nito sa mga aksyon ni David. 7 taon para sa ilan na kapaghatid ito ng hustisya. Para naman sa iba, isa itong matinding kawalang katarungan. Pero para sa mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa trahedyang ito ay simula pa lamang ng isang mahaba at masakit na paglalakbay. Ang mga magulang ni Isabel ay nagpupumilit na matanggap ang pagkawala ng kanilang anak at ng hindi pa isinisilang na apo sa kung ano ang kanilang nakikita bilang isang napakababaw na sentensya para sa napakalagim na krimen. Ang pamilya naman ni David, bagaman nakahinga ng maluwag dahil naiwasan nito ang mas malupit na parusa, nakikipagbuno naman sila sa labis na konsensya at pagkalito kung paano hindi nila napansin ang mga senyales ng lumalalang mental health ni David. Ang mga social media platforms ay naging mga battlegrounds para sa mainit na mga debate tungkol sa hustisya, pakikiramay at ang manipis na linya sa pagitan ng pananagutan at pag-unawa. Binigyang diin ni Dr. Tan, isang kilalang psychiatrist, ang pangangailangan para sa mas mahusay na mga diskarte sa maagang interbensyon. Sinabi niyang kailangang lumikha ng mga kapaligiran kung saan makakaramdam ng kaligtasan ang mga taong naghahanap ng tulong bago sila umabot sa breaking point. Ang kaso ng pagpatay sa Ang Mo Kyo ay yumanig sa Singapore. Inilalantad ang mga mapangwasak na kahihinatnan nang hindi natugunan ng mga isyu sa kalusugan ng isip sa mga kapaligiran na may mataas na presyon. Ang pagsulong ni David Chow mula sa matagumpay na CEO hanggang sa nahatulang mamamatay tao ay nagsasabi sa atin kung gaano kabilis maiba ang takbo ng buhay kapag pinipilipit ng stress at pagkabalisa ang katotohanan. Ang trahedya ni Isabel at ang pagkamatay ng kanyang hindi pa naisisilang na sanggol ay nangangailangan ng mas mabuting kaalaman sa kalusugan ng isip at mga support system sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kamalayan at suporta sa kalusugan ng isip, maaari tayong magsikap para maiwasan ang mga katulad na trahedya at bumuo ng isang matatag na lipunan. Ito lamang po para sa araw na ito. Salamat po sa panonood. Mag-iingat po tayong lahat. Paalam!